So good morning, no? Mga tanghali na pala mga kasalakot. So meron tayong bagong sinow dito, no? So nagsow na tayo nung nakarang araw, nandun na natin siya nilagay. Ayan. Pero ito nagsow ulit tayo. But this time, ang ginawa natin is pinigaan ko yung coco peat. Pinigaan ko siya. Ang reason kasi is na overwatered ata yung mga nauna. Pinigaan ko ng mabuti yung coco peat natin. Then inisprayan ko na lang sila. At I think mas better na yung yung content ng water. Nung kasi sa nauna, no, pakita ko sa inyo. I think yung ibang mga seeds, since hindi ko piniga yung coco peat, na overwatered sila. So baka yung iba dito, yung iba tumubo, yung iba hindi pa nag-sprout to. Actually marami silang hindi nag-sprout pa, pero masyado pa namang maaga para ayan. So gumawa lang ako ng comparison sa, tinan yung coco peat ko. For example, yan, matubig masyado kasi di ko pinigaan. Baka na, and this affects the the growth o nung sprouting. So ang maganda dito is gumawa ako ng comparison na dapat pigang-piga yung coco peat, moist lang talaga siya, and then spray. Okay, so paglalagay ng tubig dito, okay to, walang problema dyan. Okay, it's just that yung mismong coco peat na nilagay ko, kung naalala nyo sa unang video, no, is pagkakuha dun sa buffering station natin, nilapag ko lang agad siya, hindi ko piniga. And yun, nakalimutan ko siyang pigain eh. Excited ako mag-sow. So ayan, but update ko kayo bukas kasi masyado pa naman maaga, no. Ang iba dyan hahabol pa yan. Ito yung ideal talaga. Ito yung hanap ko na na dampness lang ng coco peat. Pag pinindot natin, walang tubig. Pero alam mong moist siya. Yan. So, tingnan natin yung comparison nito. So, dito lang to. And then, every morning, sprayan lang natin yan. Yan, make sure na moist lang. And then, ayan. Yun lang, in-update ko lang kayo kasi para lang maging aware din kayo. Okay.